Gusto mo bang marinig ang Diyos? Isang bagay ang tiyak, ang Diyos ay palaging nagsasalita sa iyo. Ngunit alam mo ba ang paraan kung saan niya ito ginagawa? Ang video na ito ay magbibigay sa iyo ng kalinawan. Maiintindihan mo ang 6 na pisikal na palatandaan na maaaring mga hulugan na may sinasabi ang Diyos sa iyo. Matututuhan mo kung paano i-interpret ang mga senyales na iyong natatanggap. Mauunawaan mo rin kung ano ang gagawin kapag kinausap ka ng Diyos. Ang iyong buhay ay makakaranas ng napakalaking pagbabago ngayon. Ngunit bago tayo magpatuloy, kung ito ang iyong unang pagkakataon sa channel na ito, mangyaring i-click ang kampana at mag-subscribe. Gustong-gusto ng Diyos na makipag-usap sa iyo. Hanggat bukas ka sa pakikinig sa Kanya, laging may gusto niyang sabihin. Depende sa urgency ng gustong sabihin sa iyo ng Diyos. Kapag hindi mo pinapansin, minsan dumadaan ka sa mga pisikal na palatandaan. Kaya, ano ang mga pisikal na senyales na mararanasan mo kapag may sinasabi ang Diyos sa iyo o sinusubukan mong makuha ang iyong atensyon? Numero 1, kulang sa tulog. Sa tuwing pinapanatili ka ng Diyos na gising sa ilang mga oras, nais niyang gumawa ka ng iba. Ang kakulangan sa tulog ay kung paano nakukuha ng Diyos ang iyong atensyon at tinuturuan ka kung ano ang gagawin. Maaaring naisin ng Diyos na gumugol ka ng oras kasama siya sa pagmumuni-muni. Sa ibang pagkakataon, maaaring gusto niyang ibigay mo ang iyong sarili sa mahigpit na panalangin. Kapag nakita mo ang iyong sarili na gising sa tiyak na oras ng pagbabantay sa gabi, sinusubukan ng Diyos na makipag-usap sa iyo. Baka gusto niyang magtaas ka ng mga panalangin ng pakikidigma laban sa kaaway. Sa ibang pagkakataon, maaaring tulungan ka niya na magkaroon ng lakas para sa sandali ng pagsubok. Sa Mateo 26:44-46, makikita mo si Jesus na nananalangin bago ang panahon ng kanyang pag-uusig. Hindi siya makatulog dahil sa mga susunod na sandali. Sinasabi sa Mateo 26:40-41. Pagkatapos ay bumalik siya sa kanyang mga alagad at nasumpungan silang natutulog. Hindi ba kayo makapuyat na kasama ko ng 1 oras? Sinabi niya kay Pedro, magbantay at manalangin upang hindi kayo mahulog sa tukso, ngunit ang laman ay mahina. Kaya, kapag nakita mo ang iyong sarili na gising, huwag madapa pabalik sa pagtulog. Bumangon ka, magsabi ng maikling salita ng panalangin, at tanungin ang Diyos kung ano ang gusto niyang gawin mo. Magugulat ka sa mga bagay na sasabihin niya sa iyong isipan. Bilang 2, pisikal na damdamin. Alam mo ba kung minsan ay nararamdaman mo ang presensya ng Diyos sa paligid mo? Ang kaluwalhasya ng Diyos ay hindi maaaring bumaba sa iyo nang hindi ipinapaalam sa iyo ang kanyang presensya. Nararamdaman mo ba kung minsan ang kanyang napakalaking presensya kapag gumugugol ka ng oras sa pagsamba? Nakakaramdam ka ba ng kakaibang liwanag, pag-goosebumps, panginginig, init sa buong katawan mo, o kahit isang pagsabog ng hindi mapigilang luha at tawa ng sabay? Ito ay mga pagpapakita ng presensya ng Diyos. Sa mga sandaling tulad nito, maaaring ibinabahagi ng Diyos ang mga espiritual na regalo sa iyo at ibinubuhos ang kanyang kaluwalhatian sa iyo. Kapag nakita mo ang mga palatandaang ito, alamin na ang Diyos ay gumagawa sa iyo. Sa ibang pagkakataon, maaari niyang iparamdam sa iyo ang mga pasanin ng iba kapag gusto niyang mamagitan ka para sa kanila. Ito ay kanyang paraan ng paglalagay ng kanilang mga iniisip sa iyong puso. Kapag na-stress ka, minsan ay tanda din ito na nais ng Diyos na pumunta ka sa isang lugar ng pahinga. Maaaring hinihiling niya sa iyo na palayain at hayaan mo siya. Sinasabi sa Mateo 11:28-20. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nangapapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y aking bibigyan ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbaba sa puso, at makakasumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong mga kaluluwa. Bilang 3, mga sagot at probisyon. Sa tuwing makakatanggap ka ng pisikal na pagpapakita ng iyong mga kahilingan, nangangahulugan ito na ang Diyos ay nakikipag-usap sa iyo. Pinapaalalahanan ka niya na nangangako siyang dininig ang iyong mga panalangin.
Sinasabi sa awit 66, 17 at 19, 20. Ako'y sumigaw sa kanya ng aking bibig, ang kanyang papuri ay nasa aking dila. Ngunit ang Diyos ay tunay na dininig at dininig ang aking dalangin. Purihin ang Diyos na hindi itinakwil ang aking dalangin o ipinagkait ang kanyang pag-ibig sa akin. Ipinakikita rin ng Diyos sa iyo na iniisip niya ang iyong mga sandali ng pagkabalisa at laging gumagawa upang bigyan ka ng mga sagot. Nanalangin si Elias para sa ulan pagkatapos ng 3 taong tagtuyot sa lupain. Upang ipakita na dininig ng Diyos ang kanyang mga panalangin, binigyan niya si Elias ng isang tanda. Sinasabi sa Isa Hari 18 oras 43 minuto, 44. Humayo ka at tumingin ka sa dagat, sabi niya sa kanyang lingkod. At umakyat siya at tumingin. Wala naman doon, sabi niya. 7 ulit na sinabi ni Elias, bumalik ka. Sa ika-7 pagkakataon ay nagulat ang alipin, isang ulap na kasing liit ng kamay ng isang tao ang tumataas mula sa dagat. Kaya't sinabi ni Elias, humayo ka at sabihin mo kay Ahab, isandig mo ang iyong karwahe at bumaba ka bago ka patakbuhin ng ulan. Sa parehong paraan, maibibigay sa iyo ng Diyos ang probisyon, ideya, o kahilingang hinahanap mo sa Kanya. Kapag nakita mo ang sagot na iyon, ito ay tumatayo bilang hindi maikakaila na patunay na ang Diyos ay nagsasalita sa iyo. Ang mana mula sa langit ay isang pisikal na tanda sa mga Israelita sa ilang. Sinasabi ng Diyos na narinig niya ang kanilang daing at pag-ungol. Sinasabi sa Eksodo 16 na oras 11 minuto, 14 na. Narinig ko ang pagbubulong-bulungan ng mga Israelita. Sabihin mo sa kanila, sa takip silim ay kakain kayo ng karne, at sa umaga ay mabubusog kayo ng tinapay. At inyong malalaman na ako ang Panginoon ninyong Diyos. Tumingin ka sa paligid mo. Ganito rin ba ang sinasabi ng Diyos sa iyo, ngunit hindi mo ito pinansin? Bakit hindi maglaan ng ilang sandali upang kilalanin at pasalamatan siya? Numero 4, pagkawala ng gana. Naranasan mo na bang maghanda ng labis para sa isang pagkain at biglang nawala ng sigla kapag nasa harapan mo na ang pagkain? Kung nangyari ito sa iyo ng napakaraming beses sa loob ng maikling panahon, dapat mong ihinto at pag-isipan ito. Maaaring ito ang paraan ng Diyos para sabihin sa iyo na maghintay sa Kanya. Baka gusto niyang mag-ayuno ka. Ito ang Kanyang paraan ng pagpapahinto sa iyong mga plano upang makapag-focus ka sa espiritual na kapaligiran. Maaaring inihahanda ka ng Diyos para sa isang bagong gawain. Sa tuwing masusumpungan mo ang iyong sarili na nawawalan ng gana, huwag magmadali upang tapusin ito bilang isang alalahanin sa kalusugan. Suriin upang makita kung ano ang sinasabi ng Diyos sa iyo. Ang kakulangan ng gutom ay isang palatandaan na nais ng Diyos na mag-ayuno at manalangin. Sa ganitong mga sandali, kailangan mong maglaan ng oras upang magmuni-muni at tingnan kung may pangangailangan para sa Diyos na makipag-usap sa iyo. Simulan ang pag-aayuno na ito hanggang sa makaramdam ka ng isang uri ng kasiyahan. Ito ay magiging hudyat na nagawa mo na ang nais ng Diyos na gawin mo. Bilang 5, mga hindi maipaliwanag na pagnanasa. Alam mo ba na ang Diyos ay naglalagay din ng mga pagnanasa sa iyong puso? Kapag binuksan mo ang iyong sarili sa banal na espiritu, binibigyan mo siya ng daan upang gumana sa iyong buhay ayon sa kanyang nais. Sa araw-araw kang nagiging kaisa niya sa espiritu, sisimulan mong madama ang pasanin ng kanyang puso. Sinisimulan mong maunawaan kung ano ang nararamdaman ng Diyos tungkol sa ilang mga sitwasyon sa pamamagitan ng mga pagnanasang inilalagay niya sa iyo. Minsan ay nasusumpungan mo ang iyong sarili na nananabik na tumulong sa iba. Ang malakas na pakiramdam na mayroon ka ay ang paraan ng Diyos upang hilingin sa iyo na ituloy ang landas na nakakatulong sa iba. Sinasabi sa Filipos 2 oras 13 minuto, sapagkat ang Diyos ang gumagawa sa inyo upang ibigin at gawin upang matupad ang kanyang mabuting layunin. Kapag alam ng Diyos na handa ka nang tanggapin ang ibang tao o maging karelasyon, sisimulan kanyang bigyan ng pananabik para sa isang kapareha. Ang mga damdaming ito ay hindi isang pahintulot na sumuko sa pagnanasa. Ito ang paraan ng Diyos para tapusin ang panahon ng iyong pagiging walang asawa.
Sinisikap niyang panatilihing bukas ang isipan mo sa taong dinadala niya sa iyong paraan upang hindi mo sila makaligtaan dahil nakatutok ka sa ibang bagay. Numero 6, Salita ng Diyos. Nakarating na ba kayo sa isang desperado na sitwasyon na may mga inaasahan at bigla mong naisip ang isang partikular na kasulatan na naiisip? Mga minamahal, iyon ay ang Diyos na nagsasalita sa iyo, lalo na kung ang talata ay tumutukoy sa partikular na pangangailangan. Ito ay binibigyan ka ng Diyos ng mga tiyak na salita sa panahong iyon. Ito ang kanyang paraan ng pagbibigay sa iyo ng kaaliwan at pagpapasigla sa iyong pananampalataya. Kadalasan, maaaring hindi mo pa nakikita ang mga banal na kasulatang ito. Maaaring nagdadasal ka sa Diyos para sa isang alalahanin sa kalusugan at biglang nabunggo ang isang talata sa Biblia tungkol sa pagpapagaling. Ito ay hindi isang pagkakataon. Kung, sa ibang mga pagkakataon, maririnig mo ang ilang mga talata sa isang pabulong at, kapag binuksan mo ang mga ito, makikita mo silang direktang nagsasalita sa iyo o sumasalamin sa sitwasyong kinalalagyan mo. Kung gayon, ito ay isang malinaw na senyales na ang Diyos ay nakikialam sa iyong kawalan ng pag-asa. Gumagawa ang Diyos sa mahiwagang paraan at may malalim na kaalaman sa lahat ng bagay. Siya rin ay maraming nalalaman at maaaring ipakita ang kanyang presensya sa iba't ibang paraan. Ito ang dahilan kung bakit hindi mo dapat limitahan ang iyong pag-unawa sa mga palatandaan. Isang bagay ang tiyak, habang umuunlad ka sa iyong paglalakad kasama ang Diyos at lumalago ang iyong espiritual na pagkasensitibo, binabago at isinusulong ng Diyos ang mga palatandaang ginagamit niya para makipag-usap sa iyo. Ito ang dahilan kung bakit hindi mo maaaring ibatay ang iyong paglaki sa mga palatandaang ito. Mayroong iba't ibang paraan ng pakikipag-usap sa iyo ng Diyos. Maaari niyang piliin na makipag-usap sa iyo sa pamamagitan ng anumang medium na pipiliin niya. Ito ang dahilan kung bakit dapat kang maging bukas ang isipan sa paraan ng pakikipag-usap ng Diyos. Dahil lamang sa hindi siya nakipag-usap sa iyo sa paraang madalas niyang ginagawa, ay hindi inaalis ang katotohanan na maaaring sinusubukan ng Diyos na sabihin sa iyo ang isang bagay. Kailangan mong tiyakin na ang iyong mga espiritual na antena ay alerto at nakakapili ng mga tamang signal mula sa Diyos. Maaaring makipag-usap sa iyo ang Diyos sa anumang paraan na pipiliin niya sa bawat oras. Kailangan mo lang maging sensitibo dito. Dapat mo ring malaman na ang mga palatandaang ito ay maaaring natatangi sa mga individual. Depende ito sa iyong paglalakad kasama ng Espiritu Santo. Ito ang dahilan kung bakit kailangan mong magsikap na patatagin ang iyong kaugnayan sa Diyos. Nakakatulong ito sa iyong makabisado ang mga paraan na malamang na makipag-usap siya sa iyo, at nakakatulong din ito sa iyong tiyakin na ang Diyos ay tunay na nakikipag-ugnayan sa iyo. Minamahal, kung hindi ka nakarinig mula sa Diyos, hinihikayat kita na manatili sa lugar ng mga panalangin at hilingin sa Diyos na buksan ang iyong espiritual na mga pandama upang makatanggap mula sa Kanya. Mga minamahal, napakaraming benepisyo ng pakikipag-usap sa Diyos. Ang unang bagay na tinatamasa mo ay ang kalinawan. Sa bawat punto, alam mo ang susunod na hakbang na gagawin at hinding-hindi nalilito kung aling paraan ang pupuntahan dahil patuloy kang inaakay ng Diyos sa tamang landas. Nasisiyahan ka sa patnubay mula sa Diyos sa iyong paglalakbay sa lupa. Makakahanap ka ng isang pakiramdam ng layunin dahil, sa bawat punto ng oras, pinapanatili ka ng Diyos sa isang kurso. Lagi mong alam ang gagawin at abala ka sa susunod na plano ng Diyos para sa iyo. Sumulong ka rin sa iyong paglalakad kasama ang Diyos. Tinutulungan ka nitong bumuo ng mas malapit na kaugnayan sa Kanya dahil natututo kang makipag-ugnayan sa Kanya ng personal. Itinataas din nito ang iyong pananampalataya sa Diyos at tinitiyak na ikaw ay nasa tamang landas. Ang isa pang bagay na tinatamasa mo ay ang pag-unawa. Sa pamamagitan ng mga palatandaan na ibinibigay sa iyo ng Diyos, ang iyong sensitivity ay nagiging mas mataas. Nakikita mo ang iyong sarili na nakikita ang higit sa pisikal. Mabilis mong makikilala ang bawat kapaligiran na iyong mapupuntahan. Tinutulungan ka nitong subukan ang espiritu ng mga tao at mag-ingat sa mga taong binibigyan mo ng akses sa iyong pribadong buhay.
Sa tuwing ipinapakita sa iyo ng Diyos ang mga palatandaang ito, hindi lamang niya hinahangad na ipaalam sa iyo, ngunit nais din niyang pigilan ka sa paggawa ng mga pagkakamali. Naiisip mo ba ang pagpunta ng mga oras sa maling daan dahil walang palatandaan na nagpapaiba kung alin ang tamang landas na tatahakin? Gumugugol ka ng mga mapagkukunan, oras, at lakas sa pagwawasto sa pagkakamaling naiwasan sana. Ito ang dahilan kung bakit ginagamit ng Diyos ang mga palatandaang ito para balaan ka sa paparating na panganib. Sa tuwing makikita mo ang Diyos na nagpapatuloy sa isang partikular na tanda, nangangahulugan ito na sinusubukan niyang ipaalam sa iyo ang plano ng kaaway. Alam mo bang may paraan para makatanggap ng mga tanda mula sa Diyos? Tingnan natin ang mga bagay na maaari mong gawin. Magtanong ng buong tapang, ang Diyos ay isang mapagmahal na Ama at hindi kailanman magkakait ng anumang mabuti sa mga humihingi. Sinasabi sa Mateo 7:7-8, humingi kayo at kayo'y bibigyan, humanap kayo at kayo'y makakatagpo, kumatok kayo at ang pinto ay bubuksan sa inyo. Sapagkat bawat humihingi ay tumatanggap, kung sino ang kumakatok, ang pinto ay bubuksan. Sa tuwing hinahangad mong malaman ang mga tanda ng Diyos, nangangahulugan ito na gusto mong lumakad sa kalooban ng Diyos, at palaging interesado ang Diyos sa pagsisiwalat ng mga bagay na makakatulong sa iyong paglakad sa layunin. Kaya, dapat kang humiling at umasa na ang Diyos ay magpapakita sa iyo ng mga palatandaan. Bumuo ng isang malakas na relasyon sa banal na espiritu, ikaw ay palaging nasa kalamangan kapag nasa iyo ang banal na espiritu. Ibinigay siya ng Diyos bilang isang regalo sa lahat ng naniniwala kay Jesus. Ngunit dapat mong maunawaan na ang Diyos ay gumagawa sa buhay ng bawat isa sa iba't ibang paraan. Ang lawak kung saan siya nagpapakita sa iyong buhay ay nakasalalay sa iyong pangako sa Kanya. Naiintindihan mo ba ang lugar ng banal na espiritu sa iyong buhay? Nakikipag-usap ka ba sa Kanya? Nauunawaan mo ba kung ano ang kailangan para magkaroon ng pakikisama sa Kanya? Ang mga sagot na ibibigay mo sa mga tanong na ito ay magpapakita ng antas ng iyong lapit sa banal na espiritu. Kung gusto mo ng akses sa mga nakatagong lihim ng Diyos, dapat kang dumaan sa banal na espiritu. Alalahanin na siya ay kaisa ng Diyos Ama at Diyos Anak, kaya walang anumang gustong ihayag sa iyo ng Diyos ang makalampas sa Kanya. Siya pa nga ang nagbibigay sa iyo ng mga palatandaang ito. Ipagpalagay na pinababayaan mo ang Kanyang lugar sa iyong buhay, ang ibig sabihin ay nililimitahan mo ang mga paraan na gustong makipag-usap sa iyo ng Diyos. Ang banal na espiritu ay hindi maaaring makipag-usap sa iyo ng epektibo kung ang lahat ng iyong mga aksyon ay nagsasara sa Kanya o tinatanggihan siya ng pag-access. Kung gusto mong magsimulang makatanggap ng mga tanda mula sa Diyos, dapat kang bumalik sa pagbuo ng iyong relasyon sa banal na espiritu. Dapat mong simulan na makilala ang Kanyang presensya. Dapat mong bigyan siya ng pagkakataon na humalili sa Kanyang lugar bilang iyong katulong. Dapat mo ring maging maalalahanin ang iyong katawan bilang templo kung saan siya nakatira. Nangangahulugan ito na nagsisimula kang lumikha ng isang kapaligiran na naghihikayat sa Kanyang pananatili. Alamin kung paano nakikipag-usap ang Diyos. Sa tuwing nais ng Diyos na ipaalam sa iyo ang tungkol sa Kanyang kalooban sa isang panahon, lalapit siya sa iyo. Ito ang dahilan kung bakit dapat kang matuto, sa paglipas ng panahon, na patatagin ang iyong sarili upang tumanggap mula sa Diyos. Dapat kang maglaan ng oras upang pag-isipan ang mga paraan ng pakikipag-usap sa iyo ng Diyos. Kapag nais niyang balaan ka tungkol sa ilang mga bagay, anong mga palatandaan ang Kanyang ibinibigay? Nagpapakita ba siya sa iyo ng mga tiyak na palatandaan kapag nais niyang bigyan ka ng mga tagubilin? Dapat mong simulan na tandaan ang mga ito. Makakatulong ito sa iyo na madaling matukoy kung ano ang sinasabi ng Diyos, lalo na sa mga sandali kung saan maaaring kailanganin Kanya na kumilos kaagad. Gumugol ng oras sa salita ng Diyos. Isa ito sa mga paraan na matatanggap mo mula sa Diyos. Kapag binibigyan ka ng Diyos ng ilang mga palatandaan, lalo na sa iyong mga unang sandali ng espiritual na paglago, ang salita ng Diyos ay ang daluyan kung saan mo ito pinagtitibay. Ang Diyos ay hindi kailanman sasalungat sa Kanyang sarili. Ano man ang interpretasyon na makukuha mo mula sa mga tanda,
dapat mo ring mahanap ang mga ugat nito sa salita ng Diyos. Ano man ang maaaring makipag-ugnayan sa iyo ng Diyos ay dapat sumang-ayon sa kanyang salita. Ang salita ng Diyos ay ang bangko ng kanyang mga pag-iisip. Ipinapakita nito sa iyo ang disposisyon ng Diyos sa bawat sitwasyon sa iyong buhay. Ito ang dahilan kung bakit hindi mo lubos na mauunawaan ang mga tanda na iyong natatanggap ng walang matibay na kaugnayan sa salita. Habang gumugugol ka ng oras sa salita ng Diyos, nagiging bukas ang iyong isip sa kaalaman ng Diyos. Tinutulungan ka nitong madaling bigyang kahulugan ang mga salita ng Diyos sa tuwing bibigyan ka niya ng tanda. Nagdudulot din ito ng pakiramdam ng kapayapaan na lumalakad ka ayon sa layunin ng Diyos sa bawat punto ng iyong buhay. Kung hindi ka pa nagsimulang lumikha ng oras para sa salita ng Diyos, hindi pa huli ang lahat para magsimula. Maaari kang magsimula sa pamamagitan ng paglikha ng mga schedule araw-araw para sa salita ng Diyos. Maaari mo ring pakinggan ito on the go. Maaari mong simulan ang paggamit ng audio Bible, isang study group o mga personal na plano sa pagbabasa ng Biblia. Nangangahulugan ito na maririnig mo pa rin ang Diyos habang namimili, papunta sa trabaho, o kahit na naglalakad ka sa parke. Habang gumugugol ka ng oras sa salita ng Diyos, natututo kang maunawaan ang paraan ng kanyang pagsasalita. Nagsisimula kang makabisado ang kanyang mga tuntunin, at madali mong malalaman kung ang isang tanda ay tunay na mula sa Diyos. Bakit sa tingin mo posible yon? Ito ay dahil anuman ang iyong oras sa pag-aaral, nagiging pamilyar ka. Maaaring hindi mo maintindihan ang lahat ng mayroon, ngunit magiging pamilyar ka sa mekanismo ng tool na yon. Ito rin ay kung paano ito gumagana sa pagbuo ng isang relasyon sa Diyos. Habang naglalaan ka ng oras sa pagmumuni-muni, natututo ka sa kanyang mga paraan, at tinutulungan ka nitong malaman kung ano ang sinasabi ng Diyos sa iyo. Sa mga oras ng pagkalito, kapag kailangan mong gumawa ng mga kritikal na desisyon tungkol sa iyong pagpili sa trabaho, hayaan ang mga tamang tao sa iyong buhay, humanap ng tamang kapareha, at marinig mula sa Diyos. Nakakatulong ito na bigyan ka ng direksyon. Dapat mong taimtim na hangarin ang patnubay ng Diyos. Kasabay ng paghahanap ng patnubay ng Diyos, dapat na handa kang dalhin ang iyong mga pangangailangan sa harap niya. Tandaan na ang Diyos ay banayad at hindi sumasalungat o nanghihimasok. Nakikipagtulungan lamang siya sa iyo sa antas na pinahihintulutan mo siya. Kung nakakaramdam ng pagtutol ang Diyos, umiiwas siya. Ngayong alam mo na kung paano makakuha ng mga senyales, dapat alam mo na rin kung ano ang gagawin kapag ipinakita sa iyo ng Diyos ang mga palatandaan. Gusto mo bang malaman? Dapat kang maging maingat sa mga senyales na iyong natatanggap. Tandaan na ang kaaway ay wala sa iyong panig, kaya palagi niyang sinusubukang ilihis kung paano nakikipag-usap ang Diyos sa iyo. Sinasabi ng banal na kasulatan na kung minsan ay darating sa iyo ang kaaway bilang isang anghel ng liwanag. Nangangahulugan ito na maaari rin niyang subukang lumapit sa iyo sa pamamagitan ng mga channel kung saan nakikipag-usap ang Diyos sa iyo. Ito ang dahilan kung bakit kailangan mong maging maingat upang malaman kung alin ang espiritu ng Diyos. Dapat mong bigyang pansin ang tinig ng banal na espiritu. Isa sa kanyang mga responsibilidad sa iyong buhay ay ipakita sa iyo ang katotohanan. Tandaan na sinasaliksik niya ang malalalim na bagay ng Diyos. Nangangahulugan ito na maaari din niyang ihayag sa iyo kung ano ang tama. Kapag nakatanggap ka ng mga palatandaan, dapat kang pumunta sa Diyos sa panalangin. Kadalasan, ang mga senyales na ibinibigay ng Diyos ay mga pahiwatig lamang ng kanyang sinusubukang ipaalam. Tiyakin na hinahanap mo ang Diyos sa panalangin upang makatanggap ng malinaw na pangunawa. Ang lugar ng panalangin at pagtanggap ng mga paghahayag mula sa Diyos ay magkasabay. Ito ay dahil ang panalangin ay nagpapahintulot sa iyo na makipag-ugnayan sa Diyos, at sa kapaligirang iyon, madali mong marinig ang isipan ng Diyos. Sa ibang pagkakataon, maaaring gusto ng Diyos na mamagitan ka sa mga panalangin upang maputol ang hawak ng kaaway sa iyong buhay. Kung sinisenyasan ka ng Diyos tungkol sa panganib, ang gusto niyang gawin mo ay manalangin. Hindi mo maaaring pabayaan ang lugar ng mga panalangin kapag nakatanggap ka ng mga palatandaan mula sa Diyos.
Maaaring gusto ng Diyos na tumayo ka sa puwang para sa mga kaibigan, kasamahan, o kamag-anak, maaaring nasa bingit na sila ng buhay. Ang panalangin ay hindi lamang isang daan para sa pakikisama, ito rin ay isang daluyan kung saan ihanay mo ang iyong buhay sa iba. Sa panalangin, maaari mong ihinto ang mga plano ng kaaway laban sa iyong buhay at sa iyong mga mahal sa buhay. Kaya, kung ang Diyos ay nagpapakita sa iyo ng isang tanda, palagi kanyang inaakay sa lugar ng panalangin. Ito ang dahilan kung bakit kailangan mong maglaan ng oras upang manalangin. Ito ang paraan kung saan pinapalakas mo ang iyong espiritu at nananatiling sensitibo sa tinig ng banal na espiritu. Sa kapaligiran ng panalangin, madali mong mapipili ang mga tagubilin ng Diyos. Kapag nakita mo ang mga palatandaan, ang Diyos ang nagtuturo sa iyo kung ano ang gagawin. Walang silbi ang kumuha ng mga palatandaan nang hindi sinusunod ang mga tagubilin. Kapag binigyan ka ng Diyos ng mga palatandaan sa ilang mga panahon, nais niyang kumilos ka. Higit pa rito, samantalahin ang isang pagkakataon. Kung minsan ay napalampas mo ang mga panahong iyon dahil sa kapabayaan o pagsuway, maaaring hindi mo na muling makuha ang pagkakataong iyon. Sa 1 Kronika 12:32, itinala ng Biblia na ang mga anak ni Issachar ay umunlad dahil naunawaan nila ang kanilang mga panahon at panahon. Ang pagiging madiskarteng samantalahin ang iyong mga panahon ay kung ano ang maglalagay sa iyo ng pamamahala sa buhay. Makakatulong ito sa iyo na hindi lamang manatili sa kontrol, ngunit bantayan ang mga intensyon ng kaaway. Ang pangunahing paraan para mapakinabangan mo ang mga panahon sa iyong buhay ay sa pamamagitan ng pagsunod sa tinig ng Diyos. Kung patuloy mong pinababayaan ang mga palatandaan na ipinapakita sa iyo ng Diyos, ang tendensya na tumanggap ka ng higit ay mas mababa. Ang Diyos ay naghahayag lamang ng higit pa sa mga kumikilos ayon sa kanyang sinasabi sa kanila. Hindi ka lalago sa iyong relasyon sa Diyos kung hindi mo susundin ang mga tanda na ibinibigay niya sa iyo. Habang sinusunod mo ang mga palatandaan, nagbubukas ang mga bagong pintuan sa iyong paglalakad kasama ang Diyos. Ang iyong pananampalataya ay lumalakas sa pamamagitan ng katumpakan kung saan pinapatnubayan ka ng Diyos. Mas magdudulot ka ng pinsala sa iyong sarili sa pamamagitan ng pagwawalang bahala sa mga palatandaang ipinapahayag sa iyo ng Diyos. Tandaan na ang mga signal na ito ay sisuntad. Kung patuloy kang nagdududa tungkol sa paggawa ng isang hakbang sa Diyos, maaaring mawalan ka ng mga pagpapalang kalakip sa panahong iyon. Tandaan na ang iyong pagsunod ay hindi nakikinabang sa Diyos. Kung inuutusan ka ng Diyos na gawin ang isang bagay, kadalasan ay para sa iyong ikabubuti. Kaya, kapag tinanggihan mo ang mga palatandaan, hindi mo direktang sinasabi na maaari kang maging umaasa sa sarili. Hindi ito magandang lugar para iwanan ang iyong relasyon sa Diyos. Nais niyang maging aktibong kalahok sa iyong buhay. Nais niyang lumakad ka sa iyong banal na layunin, at iyan ang dahilan kung bakit patuloy kanyang itinuturo kung saan ka pupunta. Dapat mong buksan ang iyong puso sa pagsunod sa Diyos at matutong laging kumilos kaagad kapag Siya ay nagsasalita sa iyo. Maraming mga daanan kung saan pagtitibayin ng Diyos ang mga tanda na iyong natatanggap. Naglagay Siya ng espiritual na otoridad, makadiyos na mga kaibigan, mensahe, at turo para tumulong sa mga sandali kung kailan kailangan mong lubos na kumbinsido. Ang mga taong ito ay magbibigay sa iyo ng makadiyos na payo at tatayo rin bilang mga support system habang gumagawa ka ng mga hakbang sa pagsunod sa Diyos. Sa mga sandaling mahirap sundin ang mga hinihingi ng Diyos, sila ang magpapalakas sa iyo. Ang mga patotoo ng kanilang paglalakad kasama ang Diyos ay magpapalakas sa iyong pananampalataya. Makakatulong ito sa iyong maniwala na naghihintay din sa iyo ang isang maluwalhating resulta. Sa mga sandali ng kahinaan, ang kanilang mga panalangin ay magbibigay sa iyo ng kaginhawahan. Ito ang dahilan kung bakit mahalagang lumakad kasama ng mga taong ang puso ay nakahanay sa Diyos. Sa bawat oras na bumuo ka ng isang relasyon sa mga tao nang walang pagsasaalang-alang sa Diyos, ito ay tulad ng pagbaril sa iyong sarili sa binti dahil hindi nila mauunawaan ang iyong mga karanasan. Kapag nahihirapan ka sa paninindigan sa mga tagubiling natatanggap mo, hindi ka makakaasa ng payo mula sa gayong mga tao.
Ito ay dahil hindi nila nauunawaan ang mga paraan ng Diyos, kaya hindi ka nila mahikayat na gawin din yon. Patuloy na bigyang pansin ang mga palatandaan na ibinibigay sa iyo ng Diyos. Habang kumikilos ka, makakatanggap ka ng turnaround. Manalangin tayo. Ama sa langit, nagpapasalamat ako sa iyong biyaya sa akin. Hinawakan mo ako sa iyong mga bisig, at ang iyong pagmamahal ay patuloy na inaabot sa akin. Nagpapasalamat ako sa iyong tulong sa pagtukoy kung paano mo ako kinakausap. Alam kong malapit ka nang gumawa ng mabilis na gawain sa buhay ko. Mapagpakumbaba akong lumapit sa iyong trono ng biyaya at humihingi ng awa. Alam ko na ang aking mga paraan ay hindi laging nakalulugod sa iyo. Minsan ako ay nagkakamali at lumilihis sa aking landas. Panginoon, hinihiling ko na patawarin mo ako ngayon. Hugasan mo ako ng iyong dugo at bigyan mo ako ng biyaya na mabuhay para sa iyo. Nakikita ko kung paano mo ako ginagabayan sa iyong soberanya sa pamamagitan ng mga palatandaan na iyong ipinakita sa akin. Naway patuloy kong maranasan ang iyong hindi maarok na pag-ibig. Nakikita ko ang iyong pagnanais na akayin ako sa tamang landas at protektahan ako mula sa kasamaan. Nagpapasalamat ako na iyong piniling magpakita sa akin ng gayong kabaitan. Pararangalan kita magpakailanman. Bigyan mo ako ng panibagong sigasig na buuin ang aking relasyon sa iyo. Panginoon, gusto kitang makilala ng higit kaysa sa ngayon. Ituro mo sa akin ang iyong mga daan at buksan mo ang aking mga mata sa mga plano mo para sa akin. Bigyan mo ako ng lakas na kumilos para maging lahat ng gusto mo sa akin. Palakasin mo ako, Ama, sa mga sandali ng kahinaan at tulungan mo akong alalahanin na ikaw ay laging kasama ko. Ituro sa akin ang kahalagahan ng paghahanap ng iyong direksyon sa lahat ng aking ginagawa. Isinusuko ko ang aking sarili sa iyo at walang ipinagkait sa iyo. Kontrolin ang bawat aspeto ng aking buhay. Patalasin ang aking sensitivity sa kung ano ang iyong ipinapakita sa akin. Buksan mo ang aking mga mata upang makita ang mga senyales na iyong ipinahayag sa akin. Tulungan mo akong makilala at subukan ang mga espiritu ng mga nasa paligid ko. Ikiling ko ang aking mga tainga upang marinig ang iyong tinig sa bawat sangang daan ng aking buhay. Huwag mo akong hayaang lumakad ng hiwalay sa iyo. Nais kong palakasin mo ang aking pananampalataya sa iyo. Turuan mo akong alisin sa isip ko ang takot at pagdududa. Tulungan mo akong alalahanin na lagi mo akong ililigtas sa bawat pag-atake ng kalaban. Kapag gusto mo akong gumawa ng ilang mga hakbang, mangyaring abisuhan ako. Kapag gusto mo akong huminto sa ilang mga aktibidad, bigyan mo ako ng mga palatandaan. Hinihiling ko na tulungan mo akong lumakad sa pagsunod sa iyo. Tulungan mo akong huwag pabayaan ang iyong tinig sa mga ganitong sandali. Mangyaring dalhin ang mga tao na maghihikayat sa aking landas kapag ako ay mahina at walang lakas na sumunod. Hayaan silang hawakan ang aking mga kamay sa mga ganitong sandali. Ipagkaloob mo sa akin ang diwa ng panalangin at pagsusumamo. Tulungan mo akong maghintay sa iyo sa lugar ng panalangin. Turuan mo akong laging manabik sa iyong presensya. Sa tuwing kailangan mo akong mamagitan sa ngalan ng iba, mangyaring bigyan ako ng senyales. Salamat sa pagbibigay mo sa akin ng ganitong pagkakataon. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Sigurado akong nakatanggap ka ng malalim na pananaw mula sa mensaheng ito. Mag-subscribe para sa higit pang nakaka-inspire na nilalaman.